The young and talented future star of Philippine boxing is Kenneth the Loverboy Leoben! Fighting out of New Orleans, Louisiana, introducing Michael Angeletti. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So muling magbabalik ang pambato ng bansang Pilipinas sa larangan ng boxing sports, ang bagong halimaw ng bantamweight division, dala ang excitement sa mga Pinoy boxing fans dahil sa pagiging maliksi at malakas sa ibabaw ng boxing ring. Very swinging, throwing everything, and there's the knockdown. Madami na din ang mga boksingerong Hapon ang pinagapang at pinatumba nito. Maski yung former world champion ng bansang Panama ay hindi nakaligtas sa lakas nito. That is a jab in the straight from Jover. Good setup with the hook. Papasok and down. Makakalaban niya dito ang maangas bully at isang bakulaw na grabe din ang lakas ng suntok. Good body shot. Gentlemen, that's it! Paglabanan nila ang IBF Bantamweight Title Eliminator, at kung sino ang mananalo ay makakatapat sa kasalukuyang world title. Si Kenneth Loverboy Leoben, malakas at nakakagulat ang mga estilo sa ibabaw ng boxing ring. Tinuturing na banta si Leoben ng kanyang division dahil sa lakas nito. Kung maalala nyo ang tumalo sa ating pambato na si Junus Sultan at Vincent Astrolabio, na si Akitsuji isang undefeated fighter, na dapat makakalaban ni Leoben ay umatras dahil mas nilabanan niya ang alam niyang mas mahina, na Mexican fighter na si Cervantes na naging resulta ng kanyang pagkatalo. Ngayon nakahain sa harapan ni Kenneth Leoben ang isang undefeated American na may kartadang 14 wins, walang talo at may 8 knockout. Habang ang pambato ng bansang Pilipinas na si Kenneth Leoben ay may record na 17 wins, walang talo at may 12 knockout. Ito ang magandang laban dahil parehas undefeated, hindi kung sino-sino lang na mahihina, dahil ang batang ito ay isang matapang at walang iniiwasan sa ibabaw ng boxing ring, kahit 23 years old pa lang ito ay malakas na ang kanyang loob at walang kaba sa dibdib, dahil ang hangad niya ay maging isang world champion. Gusto niya ring gumawa ng sarili niyang legasya pagdating sa boxing sports, ganyan na ganyan si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Magkaparihas sila ng hangarin parehas southpaw, parehas in and out movements, lateral movement, speed combinations at parehas silang may sumasabog sa lakas ng kamao. Malakas talagang maituturing ang batang ito dahil sa huling dalawang niyang laban ay puro knockout ang inabot ng kanyang nakalaban. Si Leoben ng top contender ng World Bantamweight Rankings, number 3 sa IBF, number 14 sa WBO, number 10 sa WBA at number 16 sa WBC. Makakalaban ni Kenneth Leoben si Michael Angeletti na isang top-rank contender, number 5 sa IBF, number 8 sa WBA, at number 13 sa WBC. Sobrang delikado ang makakalaban ni Leoben dahil may taglay itong pambihirang knockout percentage. Nasubukan na din ng ating kababayan na si Judy Flores ang lakas ni Michael Angeletti. Isang body shot ang nagpatamba at nagpaluhod kay Judy Flores, sa loob lamang ng pangatlong round. Si Michael Angeletti ay may edad na 29 years old, may taas itong 5, 8 at may 72 inches reach, mas mahaba pa ito sa mga kamay ni Philippos Nitumboa. Habang may taas lang itong si Leoben na 5 feet, 6 inches, may 66 inches reach. Kaya mas magandang diskarte dito ay pasukin niya at bigyan ng timing ang bawat bitaw niya ng mga malalakas na suntok, kailangan niya din gumawa ng 3 to 4 combination na power punches. Para mas makita natin ang lakas ni Leoben ay ito panoorin niyo ang latest fight knockouts ng batang ito at Michael Angeletti at kayo na ang humusga kung sino ba ang malakas sa kanilang dalawa, let's go! December 27, 2025 Kenneth Leoben vs Ayati Sailike, para sa OPBF Bantamweight title na ginanap sa IG Sky Expo Japan. Okay, first fight tayo mga kababayan, Kenneth Leoben versus Ayati Sailike. Pinakabagong laban ni Leoben for the OPBF Bantamweight title na ginanap sa Aichi, Japan. Okay, first round tayo mga kababayan, Leoben fighting in green with blue trunks and the opponent fighting in white and gold trunks.
Liuver starting aggressive here mga kababayan. 一つ入れていくどういう選手というふうに映っていますか。そうですね。とかもあるんでしょうね。各強気いやような柔軟性はちょっと Combination by Liuver, di makakounter yung kalaban na walang responde. 非常に硬いパンチが防衛戦という形です。もともと残機を取ってその後タイ As you can see mga kababayan, yung twitch, yung fast speed reaction ni Liuver andon. Good left by Kenneth Liuver. Hilig mag-jab, no? Masipag. はいいい選手はいガードが硬いです。ガード硬いだけじゃ勝てないんでね。なんでどこかこう Yung kalaban nagto-turtle shell lang ha. ボディ出したり。はい Okay, good combination by Liuver. という感じです。まあ1ラウンドはね、まあ様子見とかでね、まあ Ito yung mga tactics ng kalaban pag ano, alam nilang outspeed sila, outmaneuvered sa isang mas mabilis at knockout puncher na kalaban. Kaya nagdidepensa lang sila, nag-aantay for any big counter na pwede nilang pasukin. ちなみに元日本シュース手先の But Liuver is very vigilant mga kababayan ha. Hindi to basta-basta makakounteran kasi yung weapon din ito is counter punching. いかがですか。ようやくモニターで見てた人だなと思ったんですけど、やはりなんかこう一度見ると、ですね。自信を持って手を詰めていきます。ただこう Ito si Liuver maganda talaga to ano, pang world title fight na laban talaga to kasi hasang-hasa na eh. Ready na to eh. Alam mo yun, di ba? これすごいですね。 Tingin ko ready na Brad. Tingin nyo, ready na ba to si Liuver para sumalubong at tumapat sa mga Mexican at Japanese world champion dyan? I-comment nyo sa ibaba mga kababayan. 出さなくても関係なくリズム上げていくんですからね。Okay, second round tayo. さあ第2ラウンドがスタートしました。 So far, walang significant punch na kumonekta tong Sailike and Liuver is having his good time. ストレートで目を入れて相手のエースを勝利です。 Iba yung bilis ng Kenneth Liuver. 一つ IT サイキが返していきました。右でしょつなげていきます。スピードとパワーが共存してますよ。はい。 Good body shot by Liuver. Yung talagang masipag si Liuver, igalaw yung lead hand niya, yung kaliwang kamay niya, to set up his left tulad nun. Good overhand left by Kenneth Liuver. まあケネスラダー陣営の第1ラウンドの指揮ですけれども、その調子だとジャブだボディも打ちなさいというそんな感じですね。ボディも打っていきなさいというバランス。 February 8, 2025 Michael Angeletti versus Judy Flores para sa bantamweight title. 8 knockouts, and Flores is 14-3 with 8 knockouts as well. Dito natin makikita kung ano nga bagalawan ng Amerika na to. Diba? Gaano kagaling, gaano ka, alam yun, linis gumalaw kasi American style and Olympian. Ukoy, tumama yung ano kaliwa ng Pinoy sa panga ng Angeletti. 10 of his 13 opponents, including this one. As you can see mga kababayan, sobrang tangkad, mahaba yung kamay. Diba? And defensive boxer to. Very quickly. He landed some good sharp Eddie doing basically what we expected, boxing well from the outside, and he fractured a right. Isa-isa lang, di ba? Jab, sabay straight. Mag-aantay ng counter, tapos dun siya mag-capitalize sa maling galaw ng kalaban. And he's gonna have to come forward. A lot of punches. Oh, good right Pero hand. itong Judy Flores, Brad, the road warrior to. Maraming pinaiyak na Japanese at Thai fighters to, Brad. Kaya nga dinayo sa US to eh, para testingin tong pambato ng Amerika na si Angeletti. Okay, tinamaan siya ng right ng Pinoy. Also, to remind Angeletti not to get consistent with it, and you're gonna let him get on the inside. The Flores waits so long, you control him. I think he can. Good count. Uy, ganda ng laban. If you allow Flores to get in. May tira tong Judy Flores na to He's gonna stay behind the Ngayon jab. ko lang nakilala to, Brad. Honestly, if he's Diba? Yung mga pala, may mga Pinoy pala tayong kababayan na talagang namamayagpag din at pumapalag sa ibang kontinente. Really weird, sneaky counterattack. smothered himself there though. Okay, tumama yung right ni Angeletti. Matibay yung Pinoy. Talagang sumasabay kahit mas malaki yung kalaban. PBC's prospect start stop. He will wait. He will making it comfortable. Flores did a good job being. Naghahanap siya ng left uppercut counter. Okay, good right by Flores. It's right in the front door. Naku, dinaya yung Pinoy tinulak. Oh, yun Left eye. Yep. As you said, him get come in the front door. Yeah, and he's a Isa sa weapon nito ni Angeletti, Brad, napapansin nyo, yung hook Hard to niya. control if you're trying to land. Ang haba kasi ng kamay eh. He's trying to do everything perfect. but he's very inconsistent with it. Talagang yung Liuver at Angeletti, Brad. Ito yung laban na talagang action pack. Hindi mo alam kung sino yung mananalo. Diba? It really addressed his. Kudos kay Kenneth Liuver at sa team niya, hindi sila namimili ng kalaban. Gusto lang agad ng talagang solid na kalaban. Uy, tumama yung uppercut left ni Flores Counter when there's nothing there. I haven't seen a lot of. Okay, Angeletti is bullying the Pinoy. Which we haven't seen a lot of. 100. Gotta get the extra hundo. Give me a break. Minus 1100. No, minus 2500 was Angeletti. Haba ng kamay talaga. Gotta show that when you feint, you also know how to punch up there. Good ba? Uy! Gentlemen, that's it. Kidney punch, Brad. Tumama sa may bandang likod. Body shot finish. Wow. Straight to the liver from Grabe. Angeletti. And just when you were starting to question, oh, should he do this a little bit better? Should he do that? Tumama sa may bandang likod eh. Bang! Grabe. Kailangan mag-ingat ni Kenneth Liuver dito. Finish him. Left hand. He's down and he's gone. He's out. Fatality. 捉えました痛いパンチを打ってくるんですよね。左顔面を捉えているどうでしょうかパンチの前にダウンですあーっとレフェリーストップ
He's using his footwork, his in and out, yung labas na siya. But he's really throwing his punches. Oh, wow! Yes, that's wow! Hindi na tumitigil si Kenneth Lluvia. Wow! Maraming mga taong... Oh! 30 seconds. That's it! Wow! Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. May isang Pinoy na boksingero ngayon ang gumagawa ng pangalan sa mundo ng boxing. Ito si Kenneth Lluvia ng General Trias Cavite na kahilir sa bantamweight division at batang-bata pa. Isang 22 years old lang ito, may taas na 5'6 feet, isang southpaw fighter, at may undefeated record na 14 wins siyam na knockout at wala pa itong talo. Ang lakas ng kamao ng batang ito, na tila malakas pa kay John Riel Casimero at Naoya Inoue, may potential na maging isang world champion in the future tulad ni Manny Pacquiao. Kung ating babalikan ang naging laban nito sa isang undefeated na si James Pagaling, ay dito mo makikita na talagang malakas ang kamao ni Kenneth Lluvia. December 21, 2024, ay nagkaroon ng pagkakataon si Kenneth Lluvia na dumayo sa bansang Japan para sagupain sa ibabaw ng boxing ring itong Japanese fighter na si Tulio De Canarudo. Si Tulio De Canarudo ay may record na 8 wins, 4 na knockout, 2 draw at may 2 talo, habang ang pambato na si Kenneth Lluvia ay may record na 12 wins, 7 knockout, at wala pa itong bahid ng pagkatalo. Pag-aagawan nila ang Oriental and Boxing Federation Bantamweight entering title. Sa laban na ito ay halos nagulat ang lahat sa lakas ni Kenneth Lluvia, pagkatapos patumbahin at talonin nito si Tulio sa harapan ng kanyang kababayan sa maikli lamang na oras ng round 1. 決定戦12回戦です。オーソドックススタイル、黒いグローブ、黒いトランクス、こちらがデカナルド・トゥーリオ、左で飛び込んでいった赤いグローブ、こちらがケネス・ラバーです。長谷川さん、いきなりケネス・ラバー飛び込んでいきますね。やはりこうフィリピンの選手って本当にパンチ硬くて、どんどん思いっきり打ってきますから、この1ラウンド目は特にこう集中してディフェンスに回ってもいいのかなと思います。ただケネス・ラバーは右の手、右のフック、右のアッパーが得意と話していましたが、左もかなり重そうに見えますが、いかがですか？重そうですね。本当にフィリピンの選手はスパーリングでもそうし、僕試合もやってるんですけど、本当になんですかね、パンチ拳が硬いというのか。だから右顔面捉えました。痛いパンチを打ってくるんですよね。左顔面を捉えている。どうでしょうか、パンチをもらい、右ダウンです。右でダウンです。デカナルド立ち上がった。まあちょっとダメージありますね。レフェリーストップ。ケネス・ラバーが勝ちました。まさかの1ラウンド TKO 勝利。Uy! Ito pala yung Filipino future pound for pound king ng bantamweight division na sinasabi nila. Wow! Grabing Pinoy to! Inuubos ang mga Hapon. Very clean. That is a jab in a straight from Lluvia. Good setup. Oh my God! Papasok, and down goes Tulio Holy in the sick. very first round.